Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jorel Ludires. Shoutout kay Carlito Lopez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tinitigan ng mga mata ng mga paninda ang panggalan, at natigilan ang buong tao. Namuo rin ang ngiti niya. Ano? Anong problema? Hindi nagsalita si Aaron, ngunit ang kanyang mga iniisip ay nagdulot ng 1,000 patong ng alon sa oras na ito. Hindi tama iyon, hindi iyon tama. Masasabi pang ang magulo ang lahat. Ayon kay Soyan at iba pa, kung ikaw ang tinaguri ang bagong henerasyon ng Ice God, kung gayon ang Jade Ice Beads ay dapat ipasa sa iyo ng huling Ice God. Ngunit ang katotohanan ay ang kanilang sariling Jade Ice Beads ay hindi ipinasa sa kanila ng Yelong Diyos, ngunit ibinigay sa kanila ng horsehead na babaeng uod na silkworm na Diyos. Ito ang pinakamalaking kabalintunaan. Ayon kay Soyan at iba pa, ang pagkawala ng huling Yelong Diyos ay ilang taon lamang ang nakalipas, at ang termino ng panunungkulan ng bawat Yelong Diyos ay mula sa mga dekada hanggang daan-daang taon. Ngunit ang ulo ng kabayo na babaeng uod na silkworm Diyos ay hindi bababa sa daan-daang libong taon, kahit milyon-milyong, 10-10 milyong taon ng mga sinaunang tao, naganap na wala sa panahon. Ang tanging posibilidad ay sa panahong ito, si Mato na babaeng panauhin ay nagbida sa post ng Diyos ng Yelo. Ngunit malinaw naman, ang tanging posibilidad ay halos imposible. Ngunit kung ang babaeng ulo ng kabayo ay hindi ang Diyos ng Yelo, paano niya malalaman kung paano ay unseal ang Jade Bingzo ayon sa mga tradisyon at tuntunin ng mundo ng disyerto? Kahit turuan ang Aaron kung paano mag-unseal. At ang pinakamahalagang punto ng impormasyon ay nabagamat ang Jade Ice Beads ay nangangailangan lamang ng lakas upang ibuhos at mabuksan, kailangan nito ang espesyal na lakas ng Ice God o ang pagkilala sa Jade Ice Beads. Ito ay parang Aaron gamit ang isang panguaks. Bagamat iniisip ng iba na siya ay napakasimpleng gamitin, nang walang pag-aproba ng panguaks, ang lahat ay napakasimpleng gamitin sa lahat. Nang makita ang mga mata ni Aaron, ang panggalan na nagpakalma sa kanyang isipan ay tila unti-unting naiisip ang kakaiba at hindi pagkakatugma. For a time, sumimangot siya at bumulong-bulong ng walang salita. Ano bang nangyayari sa'yo? Pipi ba? O nawala sa karangalan? Si two people do not make complain about half a day, so you look at me. I look at you as if you thoughtful. Sa tabi mo, green beads can't help but tukaw. For her, the two Central Plains people suddenly naging pinakamataas na espiritual na pinuno sa kanilang mundo ng disyerto, ang karangalang ito ay napakakapanapanabak para sa sinuman. Normal na makalimutan ang kanilang sarili sa isang sandali, si Aaron ay bumalik sa kanyang isipan na pahiya at nag-aatubili ng ngumiti na may mapait na ngiti. Hindi ako interesado dito, Miss Sue, tungkol sa flower boat. Nang marinig ang jacquard boat ng Aaron, natuwa si Suyan, at bahagyang nalungkot, biglang lumitaw sa kanyang mukha, dahil ang bulaklak na bangka ay nangangahulugan din na ang Aaron ay malapit nang umalis. Matagal nang nakaukit sa puso niya ang damdaming magkabati at magkita sa loob ng ilang araw at hindi maalis. Sa oras na ito, marinig muli ang tungkol sa jacquard boat ng Aaron, hindi maiiwasan na may mahinang kirot sa kanyang puso. Gayunpaman, sa kanyang magiliw na karakter, ngumiti siya, ito ay nasa ilalim na ng produksyon, at ang bagong flower boat ay maaaring makumplito sa loob ng 3 araw sa pinakahuli. May paraan ba para umasenso? Tanong ni Aaron. Ang pangungusap na ito ay walang alinlangan na isang mas mabangis na dagok sa nalulumbay na puso ni Soyan. Gusto na niyang umalis, kaya ipinapakita rin nito na wala siyang pinapahalagahan, pati na ang sarili niya. I mean, kaya kong kontrolin ang Jade Ice Beads. Hindi ko ba pwedeng gamitin ang maliliit na Jade Ice Beads kasama ng iyong mga katangian, na magpapaikli sa proseso mo sa paggawa ng maliliit na Jade Ice Beads, para maka-advance ka?
Bahagyang sumimangot si Aaron. Nang marinig ito, si Soyan ay walang pag-ibig at pinilit ang isang mapait na ngiti. Ang maliliit na jade ice beads ay hindi tumatagal ng maraming oras. Sa oras na iyon, ang Diyos ng Yelo ay nag-iwan ng isang tiyak na bilang ng mga particle ng jade ice beads sa lahat ng malalaking pamilya, na sapat na para sa dahil lang sa napakalaki at masalimuot ng istruktura ng flower boat, kailangan nitong pakainin ang mga hayop na naglalakad ng maaga, kung hindi, hindi sila gagana sa kalagitnaan ng kalsada. Pagkarinig nito, tumango si Aaron. Magpahinga na tayo. Naghahanda si Uncle Fang ng isang malaking handaan para sa iyo. Ikaw ang bida ngayong gabi, na may mapait na ngiti. Bumangon si Soyan, tumalikod na may bakas ng panghihinayang at naglakad palabas ng bahay. Nais niyang ibahagi ang kanyang kagalakan, ngunit sa huli ito ay isang hindi kwalipikadong tiket. Habang nakatingin kay Soyan na tahimik na umalis, at umiling ang panggalan, slugman. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ngayon pa lang, matagal na akong hindi nagmuni-muni. Yung pangit na lalaki. Hindi. Dapat yung gwapong yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Ito ang Diyos ng Yelo sa disyerto. Sobrang hindi ka panipaniwala na ang apat sa kanila ay natigilan at hindi makapagsalita. Nang marinig ang mga salita ng panggalan, mapait na ngumiti si Aaron, hindi gumawa ng anumang pagtanggi, tumayo, pumunta sa tabi ng kama at tumingin sa kalangitan sa gabi. Kung ito ay isang hamak na tao, Aaron ay handang tiisin ito sa buong buhay niya at hinding-hindi magbabago ang kanyang puso kay Ivory. Kung ikukumpara sa kalmadong puso ng Aaron at kahit na nawawala ang buwan, ang buong Chengzhou Mansion ay mas masigla. Sa harap man o sa likod ng palasyo, may mga ilaw at makulay sa oras na ito. Ang bahay ng Panginoon ng lungsod ay puno ng kaligayahan. Ito ay isang malaking bagay. Mula sa mga bantay hanggang sa mga katulong, lahat sila ay nakasuot ng pula at masayang kulay, at ang kanilang mga mukha ay puno ng masayang ngiti. Ang kasal ng anak bukas. Hindi nagtagal, inihayag ng pinuno ng pamilyang Fang na isang espesyal na salo-salo sa mundo ang gaganapin ngayon upang salubungin ang bagong Diyos ng Yelo. Isa itong malaking bombang ibinato bago ang kasal. Hindi lamang lahat ng tao sa tirahan ng master ng lungsod ay napakasaya, ngunit kahit sa labas ng tirahan, ang disyerto na lungsod ay puno rin ng mga tao. Narinig mo na ba? Narinig mo ba? Bigla na lang sumulpat ang bagong Diyos ng Yelo. Nagpadala ng mensahe ang pinuno ng pamilya Fang na magdaos ng isang world banquet sa gabi para salubungin ang bagong Diyos ng Yelo. Talaga, mahusay iyon. Sa katunayan, mayroon akong naririnig na balita na ang Diyos ng Yelo ay nawala maraming taon na ang nakalilipas. Maraming pamilya ang natatakot na magdulot ng gulat, kaya't palagi nilang sinasadya ang mga balitang ito. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na ang temperatura sa mundo ng disyerto ay may bumangon sa mga nakaraang taon? Naisip ko na kung magpapatuloy ito, ang mundo ng disyerto ay malapit na, ngunit hindi ko inaasahan na ang bagong Yelong Diyos ay biglang lumitaw great. Naligtas na naman ang kinabukasan ng ating mundong disyerto. Kung totoo ang sinabi mo, ang bagong Ice God ay ang ating bagong tagapagligtas. Haha, hindi ko inaasahan na makikita ko ang tunay na mukha ng Ice God dumating sa kasal ni Child Fang. Sa pagkakataong ito, sa aming kapasidad, maaari lamang kaming umupo sa malayo, at hindi namin alam kung magkakaroon kami ng pagkakataon na makita ang hitsura ng Diyos ng Yelo. Excited na nag-usap ang isang grupo ng mga tao. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mata at naghihintay sa maagang pagdating ng oras. Bagaman ang 8 kaparangan ay pinamumunuan ng 3 tunay na Diyos, ang mga lugar sa kabila ng Great Wall ay may sariling pagsamba. Sa kanilang mga puso, ang Yelong Diyos ang tunay na Diyos sa kanilang isipan. Nang umatras ang araw, nang hamampas ang malamig na hangin, gabi na. Miss Su, Miss So. Sa labas ng pinto ni Ivory, kumatok si Dangjo sa pinto. Ngunit walang tugon sa silid ng mahabang panahon. Gayunpaman, para kay Dangjo at sa iba pa, ito ay naging natural na ugali. Nang magkatinginan ang 4 na babae, marahang itinulak ni Dangjo ang pinto. Sa kama sa silid, bahagyang nakahiga ang maselang katawan ni Ivory. Nang makita ang sitwasyong ito, nanlumo si Dangjo. Tiyahin ko, paano ka makakatulog? Hindi mo nakita ang mga ilaw at dekorasyon sa labas. Napakasigla. Si Ivory ay halatang nasa pangkalahatang kalagayan.
Out of politeness, she replied, anong problema ko? Mahulog man ang mga bulaklak sa mundo, makulay man, pero walang syota, black and white scene lang ang lahat. Paano magkakaroon ng kaunting mood si Ivory? Tita, paanong walang kinalaman sa iyo? Nagmamadali si Dangjo. Iniutos ng aking Panginoon na upang salubungin ang bagong Diyos ng Yelo, ang pamilyang Fang, mula sa may-ari hanggang sa alilang babae, at maging sa mga kamag-anak sa labas ng lungsod, ay dapat dumalo sa pandaigdigang piging upang salubungin ang Diyos ng Yelo sa lugar. Bilang isang kabataan lola, dapat, sabi din ng isa pang waitress. Tita, nandito kami para bihisan ka, o, sabi ni Dangjo, gagawin namin. Hindi ako manugang ni Fang. Napalingon si Ivory. At saka, hindi ako interesado sa tinatawag na Ice God. Nako, batang lola, nagkakamali ka. Gawin mo ang ginagawa ng mga Romano. Ang Yelong Diyos na ito ay ang paghanga ng ating disyerto na mundo. Kung hindi ka pupunta, hindi lamang ito walang galang, pinapahiya ang may-ari at naapektuhan ang pamilya Fang, ngunit din, ano pa? Bahagyang kumunot ang noo ni Ivory. Higit sa lahat, mami mismo ang isang gwapong lalaki mula sa Central Plains. Sa pagsasalita nito, medyo naguluhan ang mga mata ni Dangjo. Isipin mo ang gwapong mukha na iyon. Nako, nakakapagpagulo ng isip niya. Pagkarinig nito, biglang namula ang mga mata ni Ivory. Storytelling channel sa YouTube. Central Plainsman, ito ba ay Aaron? Nang makitang dumarating ang espiritu ni Ivory, napabuntong hininga si Dangjo na ang gwapo at maganda sa mundo ay talagang ang pinaka-nakamamatay na sandata. Kasabay nito, dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga dressing supplies at direktang tinulungan si Ivory sa dressing table. Gayunpaman, si Ivory, na ngayon palang nakatingin sa Diyos, ay biglang nagdilim ang kanyang mga mata. Hindi niya napigil ang tumawa ng mapait. Parang gusto niya talagang mabaliw sa Aaron, pero lalaki lang siya sa Central Plains, pero first time niyang maisip si Aaron. Ang dami kasing tao sa Central Plains gaya ng buhok ng baka. Kung may mga taong pupunta sa mundo ng disyerto, ano ang aksidente? Kung iisipin, ang akasya ay naging isang demonyo, kaya at gayon. Nga pala, sabi mo galing siya sa Central Plains. Alam mo ba ang pangalan niya? Hindi napigil ang magtanong pa ni Ivory, kahit napalihim niyang kinukutsa ang kanyang kamangmangan. Pangalan. Sinukli ni Dongju ang buhok ni Ivory habang kinakagat ang kanyang mga labi at maingat na naalala, ito ay tinatawag na Pangolin, Pangolin. Nang marinig ang pangalan, ang liwanag sa mga mata ni Ivory ay ganap na namatay. Matagal ko na itong alam. Bakit nagtatanong? Hindi alam ni Aaron na nandito siya. Gustuhin man niyang hanapin ay hindi niya ito mahanap dito. At saka, pagkatapos basahin ang 2 liham na ibinigay niya sa kanya, dapat na siyang sumuko ng buo at hanapin muli ang kanyang sarili. Pwede bang tumigil ka na? Ayoko talagang pumunta. Nanlumo si Ivory at mahinang sinabi. Kung nahihiya ka, sabihin mo sa amo ng pamilya Fang na bukas ang kasal at kailangan kong magpahinga ng mabuti. Pagkarinig nito, nagkatinginan ang 4 na babae ng Dangjo at hindi makasuway sa utos ng master, ngunit si Ivory ay mukhang bangkay at kumukuha ng karne. Kahit na mga alilang babae, hindi nila ito matiis. Sa kabilang banda, si Aaron, ang pinuno ng pamilyang Fang ay dumating din dito kasama ang isang grupo ng mga tao. Karamihan sa mga ito ay ang mga matatanda ng pamilya Fang. Sila ay mataas ang ranggo at makapangyarihan. Personal na nangunguna si Fang Biao, at malaki ang sukat. Sa harap ng bahay ni Aaron, iwinagayway ni Fang Biao ang kanyang malaking kamay at dahan-daang tumayo ang isang grupo ng mga tao sa harap ng pinto. Bahagyang yumoko si Fang Biao, magalang na sumigaw sa silid at nagsabi, Diyos ng Yelo, malamang na sinabi sa iyo ni Suyan ang tungkol sa pangkalahatang bagay. Ngayon na ang oras, magtatatag ako ng isang pandaigdigang piging para anyayahan ang Diyos na Yelo sa piging at katuwaan kasama ang mundo. Kinuha ni Fang Biao ang lahat ng matatanda para salubungin ka sa piging, pagkababa ng boses, ngumiti ang isang grupo ng matatanda at si Fang Biao sa isa't isa at naghintay ng tugon mula sa silid sa loob. Creak alternasyon, sa mahinang tunog ng kahoy na pinto, nabuksan na ang pinto. Gayunpaman, hindi ito Aaron, ngunit Pangolin. Nang makita ang isang grupo ng mga matatanda na nagtitipon sa labas, ang mga Pangolin ay natigilan saglit,
Pagkatapos ay tumingin kay Fang Biao at hinawakan ang kanyang ulo na nanlulumo. Hello, Master Fang. Nasaan ang Diyos ng Yelo? Ngumiti si Fang Biao. Pilit na ngumiti si Pangolin, magpahinga sa loob ng silid. He asked me to tell you that he won't attend the banquet, no? Pagkarinig nito, nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao. This world banquet is specially made by Ice God. What's the significance of this protagonist's absence? Galit pa rin ba ang Ice God sa pamilya Liu? Puputulan ko na ang pamilya Liu, nagmamadaling sabi ni Fang Biao. Hindi, umiling si Pangolin, sa kabahagyang kumaway, at agad na inilapit ni Fang Biao ang ulo niya rito. Ang kaibigan ko ay laging mahilig magtago ng mababang profile. Napakaraming malalaking piging sa mundo. Ayaw niya ng excitement, sabi ni Pangolin. Tumanggo si Fang Biao na nakahinga ng maluwag. Kung hindi lang siya magagalit ay madaling sabihin. Kahit papano ay walang basag ang relasyon sa Ice God na ikinagaan ng loob niya. Hindi gusto ng Ice God ang excitement. Natural na mauunawaan ni Fang, ngunit pagkatapos ng lahat, ang salo-salo sa mundo ay itinakda para sa Diyos ng Yelo. Kung hindi pupunta si Ice God, anong ibig sabihin nito? Nakangiting sabi ni Fang, you can do it with Ice God's heart. Bakit mo siya pinipilit na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto? Sa huli, kung gagawin mo siyang hindi masaya, hindi ba ito kontraproduktibo? Walang magawang sabi ni Pangolin. Pero, o kaya, kainin mo ang iyong pagkain, at mamaya ay hahanap tayo ng mauupuan kung gusto. Gayunpaman, ayaw mong makasama si Zhang, kumain ka na lang ng sabay, paraan ng Pangolin. Nang marinig ang mga salita ng Pangolin, natigilan sandali si Fang Biao. Lumingon siya sa likod at nakasalubong ang mga mata ng matatanda, nagkasundo, at tumanggo, kahit na, ang Yelong Diyos ay palaging magiging pangunahing tauhan sa ating mga puso. Si Fang Biao ay umatras kasama ang isang grupo ng mga matatanda novelhall.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, itinigil nila ang aming pagsasalin. Anong ibig sabihin nito? Nakangiting sabi ni Fang, you can do it with Ice God's heart. Bakit mo siya pinipilit na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto? Sa huli, kung gagawin mo siyang hindi masaya, hindi ba ito kontraproduktibo? Walang magawang sabi ni Pangolin. Pero, o kaya, kainin mo ang iyong pagkain, at mamaya ay hahanap tayo ng mauupuan kung gusto. Gayunpaman, ayaw mong makasama si Zhang, kumain ka na lang ng sabay, paraan ng Pangolin. Nang marinig ang mga salita ng Pangolin, natigilan sandali si Fang Biao. Lumingon siya sa likod at nakasalubong ang mga mata ng matatanda, nagkasundo, at tumanggo, kahit na, ang Yelong Diyos ay palaging magiging pangunahing tauhan sa ating mga puso. Si Fang Biao ay umatras kasama ang isang grupo ng mga matatanda novelhall.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, itinigil nila ang aming pagsasalin. Anong ibig sabihin nito? Nakangiting sabi ni Fang, you can do it with Ice God's heart. Bakit mo siya pinipilit na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto? Sa huli, kung gagawin mo siyang hindi masaya, hindi ba ito kontraproduktibo? Walang magawang sabi ni Pangolin. Pero, o kaya, kainin mo ang iyong pagkain, at mamaya ay hahanap tayo ng mauupuan kung gusto. Gayunpaman, ayaw mong makasama si Zhang, kumain ka na lang ng sabay, paraan ng Pangolin. Nang marinig ang mga salita ng Pangolin, natigilan sandali si Fang Biao. Lumingon siya sa likod at nakasalubong ang mga mata ng matatanda, nagkasundo, at tumanggo, kahit na, ang Yelong Diyos ay palaging magiging pangunahing tauhan sa ating mga puso. Si Fang Biao ay umatras kasama ang isang grupo ng mga matatanda. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!